Merong magkaiba sila ng paraan ng paghahalo ng patuka at ng mga sangkap na ginagamit nila sa paghahalo. Pero parehas naman sila nananalo. Pero sa kabilang banda, meron namang iba na halos parehas ng ginagawang paghahalo sa ginagamit nilang patuka. Isa nananalo at yung isa naman ay walang nagiging magandang resulta. So ano ba talaga yung pinaka-perfectong halo para sa ating mga alagang warriors? Yo, what's up mga kalapatid? Isang magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Chocobolo TV. And for today's video, samahan ninyo ako sapagkat itutuloy natin yung ating naudlot na kwentuhan tungkol pa rin sa ating pagre-recover sa ating mga mahihinang nilalang. Nung nakarang episode nga ay tinalakay na natin yung dalawang pangunahing ginagawa natin na sistema dito sa ating baratang kulungan. Unang-una yung pagbibigay ng sapat na pahinga sa ating mga mahihinang nilalang. At yung ikalawa ay yung kaugnayan ng pag-open lock para ma-monitor natin ng husto yung development ng recovery ng ating mga alaga. At ngayon, pag-uusapan natin yung ikatlo mga kalapatids. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na. Hit mo na ang notification bell para nang sa ganun, updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Disclaimer lang ulit mga kalapatids, hindi tayo veterano, hindi tayo eksperto at lalong hindi tayo henyo sa pag-aalaga ng mga ibon. Ang ibinabahagi lang natin ay yung base sa ating karanasan na meron namang positibong resulta at basic information base sa resulta ng pag-aaral o research ng mga eksperto. Hangad natin na magkaroon ng tama at wastong kaalaman ang bawat isang kalapatids, lalo na yung ating mga kalapatids na kanubi na nagsisimula pa lamang sa larangan ng pag-aalaga ng kalapate. Pwede na! Pag-usapan na natin yung ikatlo sa ating mga ginagawang pamamaraan sa ating sistema sa pag-recover at pag-prepare sa ating mga alaga na panglipad. Ang pangatlong ginagawa nga natin ay sinisiguro natin na ibibigay natin yung tama at wastong patuka na kailangan ng ating mga alaga. Kapag ang ibon ay lumipad ng mahabang liparan o malayong liparan, pag uwi niyan, talagang kikita nyo yung katawan nangangayayat o sinasabi nga nila nasunog yung katawan. Ang tama at wastong patuka o diet na ibibigay natin sa kanila ang susi para i-recover yung nawala nilang mga muscles at maibalik yung pangangatawan at magandang kondisyon ng ating mga alaga. So, naririto sa inyong harapan yung dalawang klase ng patuka mga kalapatids. Pag titignan nyo halos parang magkaparehas lang pero magkaiba yan mga kalapatids. Dito na nandito sa may kaliwa natin yung nasa container o timba ba to. Ito yung tinatawag na breeders mix. Samantala, ito yung nasa ating kanan na nasa plastic na yan yung flyers mix mga kalapatids. Itong dalawang to, breeders and flyers mix, yung karaniwang binibigay sa ating mga alaga. So anong kaibahan nito para sa mga kalapatids nating kanubi? Sa mga idol at matatagal nang nag-aalaga, alam na alam nila ang kaibahan yan at kung saan ang gamit niyan. Pero para sa kapakanan ng ating mga kalapatids na kanubi, sasabihin na rin natin, ang bawat butil kasi sa patuka na ibinibigay natin sa ating mga alaga, mga kalapatids na kanubi, ay naglalaman ng iba't ibang nutrients, vitamins, and minerals. Ang pangunahin sa mga nutrients na nakukuha nila dyan, mga kalapatids na kanubi, ay carbohydrates, fats, at protein. Yung tatlong yun, mga kalapatids, iba't iba ang purpose o functions nun sa katawan ng ating mga kalapate. Ngayon, meron din silang mga nakukuha dyan ng mga iba pang essential vitamins and minerals katulad ng calcium, sodium, magnesium, zinc, at iba't iba pa mga kalapatids. Pero ang tatalakayan natin ay yung tatlong pinaka-importanting nakukuha nila o yung major nutrients na nakukuha nila dito sa bawat butil ng patuka. Unahin na muna natin yung carbohydrates. Yung carbohydrates mga kalapatids, ito yung nagiging energy ng ating mga alagang ibon. Ito yung parang pinaka-fuel o yung pinaka-gasolina ng ating mga alaga na ginagamit nila sa kanilang paglipad. Ito yung mga butil na yan, yung kagaya ng mais at sunflower seed, yung sorghum, ito yung kulay pula, tapos yung parang palay na yan, wheat. Yan yung mga grains na mayayaman sa carbohydrates. Bagamat naglalaman din sila ng fats and protein content, hindi ganoon kataas. Maraming makikitang ganyan dito sa ating flyers mix dahil ang pinaka-purpose ng flyers mix ay magbigay ng energy sa ating mga alagang panglipad. Isunod na natin yung isa sa mahalagang nutrients na nakukuha nila sa mga patuka na ibinibigay natin mga kalapatids, at ito ay walang iba kundi ang
fats mga kalapatids. Ano ba itong fats? Ang fats mga kalapatids, ito yung nutrients na nakukuha nila at ikino-convert nila ito sa stored energy nila na nasa kanilang mga muscles. Kung sakaling malayo ang liparan at naubos na nila yung primary energy na ginagamit nila, which is galing sa carbohydrates, ang gagawin ng kanilang katawan ay ikukonsume naman yung mga nakastock, nakastored o nakatabing energy na nakadikit sa kanilang mga muscles, na yun ang fats mga kalapatids. Kaya napaka-importante yung fats, lalo-lalo na pagka malayo at mahirap ang liparan. Kumbaga yan yung parang power bank nila o stock energy nila mga kalapatids. Ang mga butil na mayaman sa fats mga kalapatids, eto sa inyong harapan, yung mani, yung peanuts, at etong ano ba tawag dito? Safflowers mga kalapatids. Although, ulitin natin, meron ding content yan na carbohydrates and protein, pero hindi ganun kataas. Mas mataas ang fat content ng mga grains na nabanggit na yan mga kalapatids na kanubi. Panghuli sa tatlong pangunahing sustansya na nakukuha ng ating mga alaga sa bawat butil na ibinibigay natin ay walang iba kundi protein mga kalapatids. Ano ba itong proteins? Ang protein naman ay ang sustansya na tumutulong sa ating mga alaga para i-develop ang kanilang muscles, tissues, at yung pagtubo ng kanilang balahibo, at yung pagme-maintain na dapat ay makinis at makintab yung kanilang mga balahibo mga kalapatids. Ang responsable dyan, walang iba kundi yung sustansyang protein na nakukuha nila sa ating mga binibigay na patuka. So naririto yung mga ilang grains sa aking kamay, yung mga peas. Ito yung mga grains na mayayaman sa protein content. At uulitin natin mga kalapatids, bagamat mayaman to sa protein content, meron pa rin itong carbohydrates and fats na nilalaman, subalit hindi ganun kataas. Yung mga sustansya na yan, yung tatlong fats, carbohydrates, protein, idagdag pa yung mga essential minerals and vitamins, iron, zinc, magnesium, etc. ay makukuha ng ating mga alaga. Kaya maganda talaga pagka iba't ibang grains yung ating ibinibigay. Yan ang purpose ng mga dietitian. Bakit? Kapag bumibili tayo ng generic na patuka, halimbawa Flyers Mix, Breeders Mix, ayan, iba-iba yung grains na makikita natin dyan para maibigay, maiprovide yung pangangailangan ng ating mga alaga. Pero teka mga kalapatids na kanubi, kung mapagmasid kayo, mapapansin niyo na karamihan sa mga grains o butil na naririto sa Flyers Mix, meron din dito sa ating Breeders Mix. At ang kaibahan lang, meron itong sunflower seed at saka yung mani. So, bakit ganun? Nagkakatalo yan mga kalapatids na kanubi dun sa proportion ng nutrients. Kumbaga sa mix na ito na ginawa ng mga dietitian sa mga hayop o mga eksperto para sa mga flyers. Kaya tinawag itong Flyers Mix. At ito ay nakadesign na mas maraming makukuhang carbohydrates kaysa dun sa protein. Kaya tinawag itong Flyers Mix na ang purpose nito ay magbigay sa kanila ng energy. Yun ang kaibahan ng Flyers Mix na ito dun sa generic na Breeders Mix na ang design mga kalapatids naman ay mas mataas ang protein content. More on energy. Ito naman ay mayaman sa protein, more on muscles development. Bakit natin tinalakay yung basic na information na ito mga kalapatids? Malamang naboboring na yung iba sa inyo dahil nga yung iba alam na yan. Pero napaka-importante kasi yan mga kalapatids na kanubi sa ginagawa nating pag-recover. Kailangan alam natin kung ano yung sustansya na ibinibigay natin sa ating mga alaga. Kagaya niyan, kahapon dumating yung ating mga alagang mahihinang nilalang mula sa liparan. Alam nyo naman mga kalapatids, pagod yung mga yan at mahina yung panunaw. Tapos basag-basag yung muscles and tissues, lalo na kapag malayo ang liparan. So, kailangan alam natin yung sustansya na ibinibigay natin sa ating mga alaga. Kaya balik na tayo sa ating pinag-uusapan, yung pag-recover natin sa ating mga alagang ibon na galing sa liparan. Pagka galing sa liparan, pagod at basag-basag yung kanilang muscles and tissues, masakit yung kanilang pangangatawan, tapos mahina rin yung kanilang panunaw. Kaya ang ginagawa natin dyan mga kalapatids na kanubi ay binibigyan natin yan ng patuka na madaling matunaw at mayaman sa protein. Kadalasan gumagamit ako ng pellets kasi yung pellets mga kalapatids na kanubi, mayaman yon sa protina
at mabilis pang matunaw. Kapag nabasa lang ng tubig yun, tunaw na yun mga kalapatid. So hindi mai-stress yung kanilang digestive system or hindi na kailangan ng kanilang katawan na mag-effort pa ng husto para tunawin lang yung mga pagkain na yun. Pagka natunaw yung instant nutrients agad ma-absorb ng ating mga alaga. At yung protein dun mga kalapatids na kanubi ay makakatulong sa kanila para i-healed o gumaling yung mga muscles na na-damage, yung mga tissues na na-damage sa kanilang mga pangangatawan. Kaya mabilis silang makaka-recover. Pero kinukonsidera natin mga kalapatids na iba't iba tayo ng sitwasyon. Halimbawa, sa lugar ninyo, walang pliers mix na mabibilihan, walang breeders mix na mabibilihan, o kaya naman wala namang Integra or pellets na mabibilihan. Paano na pag ganun mga kalapatids na kanubi? Hindi na ba tayo magpapatuka sa kanila o kahit ano na lang? Yun ang dahilan mga kalapatids. Kaya natin diniscuss kanina yung mga nutritional content ng mga butil na patuka na ibinibigay natin para pagka ganun, yung basic information na yun ang magtuturo sa atin kung ano yun dapat ba talaga nating ibigay. Halimbawa, wala akong pellets, kagaya kahapon, wala akong pellets nung dumating yung ating mga alaga. So, ang gagawin ko, hindi na ako magbibigay ng pagkain sa kanila kasi nga, hirap silang tunawin to. Ang ginawa ko na lang mga kalapatids na kanubi ay binigyan ko sila ng maliliit na patuka. Ayan, kung ano lang meron tayo mga kalapatids, maging ano na lang tayo na lang yung mag-adjust, pero yung ginagawa nating adjustment nakabatay dun sa basic informations na natutunan natin. Halimbawa, ang ginawa natin kahapon, dahil wala na nga tayong pellets, binigyan ko sila ng mga patuka na maliliit mga kalapatids. Etong sorghum, ayan yung itim na yan, meron yung carbohydrates na kailangan nila para maibsan yung pagod nila. At the same time, meron din tong protein. So, makakatulong to para ma-develop yung kanilang muscles na nasira. So, yan. Yan muna ang mga binigay natin. At the same time, hindi may stress yung kanilang digestive system kasi maliit lang yan, mabilis tunawin. So, ganun lang mga kalapatids. Tamang ano lang tayo, adjustment na nakabatay dun sa basic information para hindi tayo maiba, hindi tayo maligaw. Sa mga susunod na pagbibigay ng pagkain mga kalapatids, ang binibigay ko pa rin sa kanila, ito, pliers mix mga kalapatids. Ayan. Yung generic na pliers mix. Pag sinabing generic, ito yung normal na halo. Kasi mga kalapatids, para sa akin walang perfectong mix o yung halo. Bawat panshir na makakausap mo, meron yan silang sarili nilang halo Wala namang masama doon dahil yun yung nagwo-work sa kanila. Yun yung gumagana at nagpapakita ng magandang resulta sa kanila. Pero bakit yung iba yung halo pero nananalo? Bakit yung iba rin yung halo pero nananalo din? Yung iba naman parehas ang halo, parehas, yung isa nananalo, yung isa natatalo. So walang ganun mga kalapatids na perpektong halo. Para sa akin, nakadepende yan sa sitwasyon ng inyong pag-aalaga at ng inyong sistema. Etong halo na to na binibigay ng mga dietitian sa atin pag bumili ka ng generic pliers mix na ganyan, well balanced na yan mga kalapatid. Well balanced yung mga sustansya na makukuha ng ating mga alaga, considering na mas mataas yung nakukuha nilang carbohydrates sa katawan. Kaya okay na to mga kalapatids. Hindi na ako naghahalo pa, hindi na ako kung ano-ano pang inilalagay sa mga gumagawa ng ganun. Wala namang problema mga kalapatids kasi maganda nga yun dahil nakokontrol nila. Lalo na pag alam mo yung prinsipyo ng pagmimix, talaga maganda yun dahil mako-customize mo yung mga butil na ibinibigay mo mga kalapatids. Pero paano naman, gaya nga na sinabi ko, iba-iba tayo ng sitwasyon. Yung iba sa atin, wala nga ring pera. At dito sa lugar natin, wala talaga akong mabilihan ng mga, halimbawa ito sa flower seed, naghahanap ako niyan kasi gusto kong pataas yung fatty acid content ng ating patuka na ibinibigay sa ating mga kalapatids. Kaya lang wala akong mahanap. So anong gagawin ko? Bakit natin i-stressin o pipilitin yung mga bagay na wala naman sa ating control? Kaya doon na lang tayo sa may magagawa tayo mga kalapatids na kanubi. Maging resourceful lang tayo. So anong ginagawa nating halo? Ito lang, generic na na pliers mix, pero gaya nga ng sinabi nyo, may mga protein yan, may mga piece na hindi maganda sa ating mga alagang panlipad kasi ang protein mga kalapatids, para sa inyong kaalaman, ay nakakapagbigay ng bigat o nakakadagdag bigat sa ating mga alagang ibon na panglipad at nakaka-impluwensya yun o nakaka-epekto yun ng hindi maganda sa kanilang performance. Kaya pag makikita nyo dyan, normally less piece ang pliers mix, kaya lamang may mga piece pa rin para i-maintain yung healthy ng ating mga alaga kasi dyan nila nakukuha yung mga amino acids na ginagamit nila. May piece pa rin at
para maano na rin, ma-maintain nila yung hubog ng kanilang pangangatawan, yung mga muscles nila. Sa araw ng loading, halimbawa ngayon, mamayang gabi may loading, ang ginagawa ko, iba yung binibigay ko sa kanila mga kalapatid. Sa mga nakaraang video natin, pinakita na natin yung ating ginagawang sistema, hindi pa rin tayo naghahalo, nagpipili lang tayo mga kalapatid, hindi na tayo gumagastos, hindi na natin ginagawang komplikado pa. Kasi para sa akin, pagka naghalo ka, halimbawa nilagyan mo ng pellets, nilagyan mo ng sa flowers, nilagyan mo ng corn, tapos hindi mo naman naiintindihan yung dapat na nutrients proportion na kailangan ng iyong alaga, parang naghalo-halo ka lang, dinagdagan mo lang, na which is meron na dito sa ating generic Flyers mix, sana dinagdagan mo na lang ng ng kilo. Halimbawa 2 kilo to, tapos yung mga pinaglalagay mo 2 kilo din, total of 4 kilos, di dapat bumili ka na lang ng 4 kilos na na Flyers mix, kasi ganun din hindi mo rin naunawaan yung nutrients content na kailangan ng ating mga alaga. Kaya ang ginagawa ko na lang mga kalapatids, pagka halimbawa load ko na yung ating mga alaga mamayang gabi sa truck, ang ibinibigay ko na sa kanila mga kalapatids, kung mapapansin nyo, meron tayong naka-separate ditong halo, ayan, hindi halo ang ginawa ko dyan mga kalapatids, pinili ko na lang yan. So ano bang ginagawa natin? Pagka araw ng loading, preparation sa loading, kukuha ko dito sa ating Flyers mix mga kalapatids, kukunin ko yung mga butil na mayaman sa carbohydrates and fats. Halimbawa mani, yan, lalagay ko dito yan. Mais, yan, lalagay ko dyan. Hindi ko nilalagyan, hindi ko sinasamahan ng mga butil na may mayaman sa protein, kasi ito yung mga to may mga protein content naman na yan kaya lang hindi lang ganun kataas, which is good mga kalapatids na kanubi. So ganun lang, mais, ganyan, sa sunflower, sa flower seed, yan, mayaman sa sa fats yan, carbohydrates din, may protein din yan. So yan yung binibigay natin. Ayaw lang natin na ma-out of shape yung ating alaga, na masyadong bumigat pagdating sa kumbaga etong protein kasi mga kalapatids, parang papabigat lang to wala namang gamit yan pagdating sa liparan. Walang gamit yan. Magkakaroon lang yan ng gamit kapag dumating na sila sa atin mula sa malayong liparan. Siyempre, umimpis yung kanilang katawan, kailangan na nila ng supply na protein. So, ang bibigay natin, etong generic na Flyers mix na may mga piece-piece na yan para may source sila ng protein. So, ganun lang. Ginagawa ko mga kalapatids. Hindi ko na ginagawang komplikado. Ano lang tayo? Kumbaga pili-pili lang tayo mga kalapatids. Kaya kung mapapansin nyo, meron tayo dito, ayan, yun, sana may nakuha kayong idea at impormasyon sa mga pinagkwentuhan natin sa episode na ito. At ulit, hindi tayo veterano, hindi tayo eksperto, hindi tayo henyo. Yan ay yung nakabatay lang sa ating magandang karanasan. At syempre sa mga impormasyon na rin, kapag nagbasa kayo ng libro, matututunan nyo yan, malalaman nyo mga kalapatids kung ano ba yung mga tamang impormasyon, at hindi lang base dun sa mga kwento-kwento. Ayun mga kalapatids, maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating tambayan. Mamaya, loading na naman mga kalapatids. So ihahanda pa rin natin yung ating mga alaga. At ihahabol ko lang pagka loading mga kalapatids, pinuforce bat ko yung ating mga alaga para pagka sinampas sa truck, kinabukasan, fresh na fresh yan mga kalapatids. Kasi yung mga ibon na yan, at least sa isang linggo kailangan makaligo yung mga yan, kasama yan sa routine ng ating mga mahihinang nilalang. Alright mga kalapatids, maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating kwentuhan, at patuloy sana ninyong subaybayan pa yung mga susunod nating episode at development dito sa ating Baratang Kulungan. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-hit mo na ang notification bell mga kalapatids na kanubi, para na sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Huwag kalimutan mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video ito, at pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Maraming salamat. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam.